Ayoko nang ituloy ang annulment, Mary. Ayokong maghiwalay tayo ng tuluyan. At kung hindi pa huli ang lahat, ay gusto ko sanang maayos ang relasyon natin. Dear Amihan Stories presents 9 Mornings with My Quintuplets. Written by Jasmine Jail. Pirmahan mo na lang kasi ang annulment papers, Mary. At ako nang bahala sa iba. Bakit ba ayaw mong gawin? 5 taon na rin tayong magkahiwalay. At malabo na magkabalikan pa tayo. Hindi naman ako nagkulang sa pagsuporta sa mga bata. Nagkasundo tayo na mag-co-parenting sa kanila. At hindi ko yun binali. Kaya, anong problema at ayaw mong pirmahan ng mga papeles? Naiinis ng sabi ng asawa ni Mary Christie na si Wilmar. Hindi kasi nito makuha ang gusto na matagal na ring hinihiling sa kanya. Bakit ba kasi pinupush mo ang annulment na yan? At sobrang atat ka? May bago ka na bang karelasyon at magpapakasal kayo? Sinagot niya ito ng mga katanungan din. Matigas ang boses niya at mariing nakatingin dito habang nagsasalita. Kung ano man ang dahilan ko, wala ka ng pakialam dun. 5 taon nang wala tayong pakialamanan sa isa't isa, di ba? Oo, pero hindi naman natin kailangan pang magpa-annul, Wilmar. Bakit kasi umaasa ka pa na magkakabalikan tayo? Aminin mo na lang na ganun, kaysa kung ano pang idadahilan mo sa akin. Ako? Makikipagbalikan sa'yo? Malabo nang mangyari yan, Wilmar. Tahimik ng buhay ko kasamang mga bata. Tapos paguguluhin ko na naman? Giit niya. Bagamat isang banda ng kanyang isip, ay tila ba may bumubulong na subukan ulit ayusin ang relasyon nila bilang mag-asawa. Ang mga batang iniisip ko, kaya tumututol ako sa ideyang pagpapaanal ng kasal natin. Alam mo rin naman na ayaw nilang mangyari yun, di ba? Kasi, ipinapakita mo pa rin sa kanila na may chance pang magkabalikan tayo. Ibis na tulungan mo kong ipaliwanag sa kanila na hindi na yun mangyayari. Nag-aaway na naman po ba kayo? Hindi pa man sila nakakasagot, ay sumunod na rin sina Cristel, Criselda, Crisanta, at ang nag-iisang lalaking si Christian. Isa-isa ring humalik ang mga ito sa pisngi nila ni Wilmar. Tungkol na naman po ba sa paghihiwalay ang pinagtatalunan ninyo ni Daddy? Tanong ni Cristel. Bakit kasi hindi na lang kayo magkasundo at magbalikan ulit, Mommy, Daddy? Si Christian naman ang nagtanong habang nagpapalipat-lipat ng tingin sa kanila ni Wilmar. Hindi agad siya nakasagot at napatingin lang sa dating asawa. Samantalang si Wilmar ay ibinaba ang sarili para pumantay kay Christian at hinawakan ang magkabilang balikat nito. Sinabi ko na sa inyo noon pa, anak, na hindi na kami magkakabalikan pa ng mami ninyo. May kanya-kanya na kaming priority sa buhay. Anito. Hindi po ba kami ang priority ninyo? Sabad ni Criselda. Siyempre, kasama kayo sa priorities namin. Huwag na po kayo magpaliwanag, Daddy. Alam naman po namin na kaya ayaw mo na makipagbalikan kay Mami kasi may bago ka na pong girlfriend. Dismayadong sabad ni Crisanta kahit hindi pa man tapos magsalita ang daddy nito. Hindi nakasagot si Wilmar. Pasimple lang itong bumaling sa kanya at sinamaan siya ng tingin. Sinisiraan mo ba ako sa kanila, Mary? Pasimpleng kumpronta nito sa kanya sa pabulong na boses matapos nitong lumapit sa kanya. Agad siyang umangal sa sinabi nito at iginiit na wala siyang sinasabing kahit anong against dito. Ewan ko kung saan nila nasagap ang chismis na yan. Basta ang sigurado ay sila mismo ang nakadiskubre sa mga kalokohang gusto mong gawin. Huwag mo nga ako niloloko, Mary. Malamangay kung ano-anong sinasabi mo sa mga bata. Tapos silang idadahilan mo para huwag pirmahan ang annulment papers. Iyan na naman po kayo. Kahit sa harap namin ay nag-aaway kayo. Natigilan silang dalawa nang marinig si Christine. Napilitan din silang magkunwari na okay at nag-uusap lang. Hindi naman kami nag-aaway, anak. May pinag-uusapan lang kami ng daddy ninyo. Nagpaplano kami ng mga gagawing activity sa Pasko na kasama kayo. Pagpapalusot niya. Talaga po, Mami? Mag-outing tayo sa Pasko?
Out of town po ba o out of the country? Sunod-sunod na tanong ni Christine na puno ng pagkasabikang ekspresyon. Naniwala ka na naman kay Mami Christine. Alata naman na nag-aaway sila eh. Sinabi lang yun ni Mami para hindi tayo malungkot. Gusto niyang isipin natin na okay pa rin sila. Kahit ang totoo ay panay-away sila at gusto nilang maghiwalay ng tuluyan. Agad na kumontra si Cristel. Tama ka, Cristel. Kasi nga may bago ng girlfriend si Daddy. Ipinagpalit na niya tayo sa iba. Sang-ayon ni Crisanta. Hoy, kayong dalawa, palagi niyo lang sinisiraan si Daddy. Hindi naman totoo yung narinig yung chismis na may iba na si Daddy. Kaya gusto na niya makipaghiwalay ng tuluyan kay Mami. Mariing pag-angal ni Christian. Huwag na kayong mag-away mga anak. Ginagawa naman namin ng daddy niyo ang best na... Hindi na niya natapos ang sinasabi nang sumagot na agad si Cristel, ang pinaka-bitter sa kwentoplets. Hindi totoo yan, Mami. Wala naman talaga kayong ginagawa para mabuo ulit tayo eh. 5 taon na kayong hindi nagsasama ni Daddy at hindi na rin siya umuwi sa bahay natin. Kung talagang may ginagawa kayo, hindi sana aabot ng 5 taon na. Ganito ang setup natin. Natahimik sila ni Wilmar at hindi nakasagot. Nasapul sila ng mga salitang binitawan ni Cristel. Tama na yan, Cristel. Huwag na tayong mag-away-away. Lalo na kayong dalawa, Mami at Daddy. Dapat magkakasundo tayo at i-push natin na mabuo ulit ang pamilya natin. Saway ni Christine, ang pinaka-mature mag-isip sa kwentoplets at peacemaker din. Wala itong kinakampihan at ang tanging puso lang ay magkasama-sama ulit silang buong pamilya. Pasok na nga tayo sa loob ng bahay at itigil ng pagtatalo-talo. Sabi niya at pagkatapos ay inakay na ang kwentoplets patungo sa loob ng bahay. Maliban kay Christian na agad na lumapit sa ama nito. Tayo na po sa loob, Daddy. Sinubukang hilahin ni Christian ng ama para sumunod sa kanila pero tumanggi ito. Hindi na anak, may meeting pa akong pupuntahan eh. Okay po. Malungkot na saad ni Christian at pagkatapos ay sumunod na rin ito sa kanila. Ilang sandali pa ay umalis na rin si Wilmar. Sa mga sumunod na araw ay hindi pa rin ito tumigil sa pangungulit sa kanya. Pinupush pa rin ito ang annulment. At isang araw ay nagulat siya dahil pati sa studio kung saan siya nagre-record ng kantang mapapasama sa isang compilation album ay nagawa ring puntahan siya. Pinipressure ka na ba ng babaeng mo na ipawalang bisang kasal natin? Kaya kahit dito sa studio ay pinuntahan mo ko? Mukhang nagmamadali kayo masyado. Hindi na ba siya makapaghintay? Inis na sabi niya matapos hilahin palabas si Wilmar. Anong pinagsasasabi mo riyan? Alam mo Mary, kung nakikipag-cooperate ka na lang ay hindi nahahaba pang usapin to eh. Ba't titigil na rin ang walang katapos ng pagtatalo natin? Ikaw ang magtigil sa kakulitan sa akin. Hindi ako sang-ayon sa annulment at hindi ako makikipag-cooperate dahil yun ang gusto ng mga bata. At saka, hindi mo ba nakikita na pati sila ay nag-aaway-away na dahil dyan sa gusto mong mangyari? Pagkatapos ng magsalita ay tinalikuran na niya ito. Maglalakad na sana siya palayo nang hawakan nito ang braso niya at marahas na hinila pabalik. Saan ka na naman pupunta, Mary? Hindi pa tayo tapos mag-usap, kaya huwag mo kong tatalikuran. Lagi ka nalang ganyan sa tuwing mag-uusap tayo ng seryoso eh. Parang galit na si Wilmar at tumaas na ng bahagya ang kanyang boses. Ano ba, Wilmar? Nasasaktan ako! Nagpumiglas siya at nang makawala ay pinanlisikan niya ito ng tingin. I'm sorry, Mary. Nadala lang ako ng emosyon. Mahinahong sagot nito, pero halatang pinipilit lang. Pumayag ka na kasing ipaanalang kasal natin. Maayos at mahinahon ko tong hinihiling sa iyo ngayon. Ba't kasi atat na atat kang ipawalang bisang kasal natin? Bibigyan ka ba ng babae mo ng walang katumbas na yaman kapag pinakasalan mo siya? Hindi sumagot si Wilmar at umiling-iling lang. Pero nakikita niya sa mukha nito na gustong-gusto nitong makipag-away sa kanya at magwala roon.
Pinipilit lang talaga nitong huminahon at makipag-usap sa kanya ng maayos. I'm sorry, Wilmar, pero hindi lang ako ang magdedesisyon kung ipapawalang bisa natin ang kasal natin o hindi. Kung talagang desidido ka, ay tanungin mo muna ang mga bata kung payag sila. Mariin ang boses na sabi niya. Pagkatapos, ay tuluyan na niya itong iniwan at hindi na rin naman siya nito sinundan pa. Nang sumunod na araw, ay hindi niya akalaing gagawin talaga nito ang sinabi niya. Nakausapin ang mga bata tungkol sa annulment. Naabutan niya pa itong nagpapaliwanag sa kwentoplets nang umuwi siya sa bahay. Sakto! Nandito na si Mami! Sambit ni Christine nang makita siya nito. Halika po rito at may pinag-uusapan kami ni Daddy. Talagang ginawa mo ah. Ano yan? Desperado ka na talaga at pati ang mga bata ay isinasama mo sa usaping to? Medyo pabulong na kumpronta niya kay Wilmar matapos niyang lumapit at maupo sa tabi nito. Actually po, Mami, Daddy, nakapag-usap na kaming magkakapatid tungkol dito. At may desisyon na rin po kami. Si Christine iyon. Ganun ba anak? So, ano na pagkasunduan ninyo? Baling niya rito. Papayag na po kami sa gusto ni Daddy. Pero syempre, sa'yo pa rin ang final decision, Mami. Si Christian ang sumagot. Talaga mga anak? Biglang lumapad ang ngiti ni Wilmar. Pagkatapos ay bumaling ito sa kanya. At base sa ekspresyon nito, ay para bang sinasabing panalo na ito. Pero may kondisyon po kami. Anong kondisyon ninyo mga anak? Sabihin niyo lang sa akin at ibibigay ko agad sa inyo. Samahan mo po kami ni Mami na magsimbang gabi hanggang sa makumpleto natin yon. Sagot ni Christine. Ano? Yun lang ba mga anak? Bahagyang natigilan si Wilmar na para bang hindi nito inaasahang ganoon ang ibibigay na kondisyon ng kwentoplets. Maging siya ay medyo nagulat din. Akala niya ay medyo mahirap ang ibibigay ng mga ito sa ama. Pero kabaliktaran pala. Yun lang po ang gusto namin, Daddy. Nakangiting sagot ni Christian. Gusto po naming mabuo tayo sa mga espesyal na araw na yan. Lalo na sa araw ng Kapaskuhan. Bago ka pa man po mawala sa amin ng tuluyan at mag-asawa ng iba. Dugtong ni Cristel sa seryosong boses. Sige, walang problema sa akin. Sasamahan ko kayo sa mga araw na yan. Pangako ko yan sa inyo. Seryoso ring sagot ni Wilmar habang isa-isang hinahawakan ng mga ulo ng kwentoplets at bahagyang ginulo ang buhok ng mga ito. Next week na po ang start ng simbang gabi. Dapat bago mag-alas 4 ng umaga, pumunta ka na po rito para sunduin kami. Tapos, ikaw rin pong maghahatid sa amin dito sa bahay pagkatapos. Nagsalita na rin si Criselda habang nakatingin sa ama nito. Sure anak, no problem. Pagkatapos ng pag-uusap nila, ay nauna nang pumasok sa kwarto si Criselda. Pagkuway sumunod na rin sina Christine at Cristel. Naiwan si Christian na nakapulupot pa rin sa braso ni Wilmar at si Crisante na nakaupo sa tabi niya. Ilang sandali pa ay nagpaalam na si Wilmar kaya pumasok na rin ang dalawang bata sa kwarto. Nang lumabas na ang kanyang asawa ay sinundan niya ito at bago makapasok sa kotse ay kinausap siya. Ngayon, siguro naman ay wala ka nang maidadahilan pa, Mary. Pumayag ng mga bata. Kaya wala nang dahilan pa para magmatigas ka. Gawin mo muna ang kondisyong ibinigay nila bago mo sabihin sa akin yan, Wilmar. Dahil kahit isang beses lang na sumira ka sa usapan, ay siguradong magbabago agad ang isip nila. Huwag ka mag-alala, Mary. Madali lang naman ang hinihiling nila eh. Kaya siguradong matutupad ko yun. Pagkatapos magsalita, ay pumasok na ito sa kotse. Pero bago nito isinara ang pinto, ay kumindat muna sa kanya. Sige see you next week. Hindi niya ito sinagot at inirapan lang.
Tuwang-tuwa ang loko. Pinaandar na nito ang sasakyan at umalis na ng tuluyan. Pagsapit ng unang araw ng simbang gabi, ay maagang dumating si Wilmar sa bahay para sunduin sila. 3:00 pa lang siguro ay nasa labas na ito at naghihintay na papasukin niya. Hindi niya muna sana ito papansinin dahil tulog pa naman ng ibang mga bata. Pero dahil gising na si Christian at ito ang pinakamalapit sa ama, kaya pinapasok na niya para doon nilang maghintay sa loob. Ang aga mo po, Daddy. Tulog pa nga po sina Cristel at Criselda eh. Malapad ang ngiting sabi ni Christian. Excited ka na po ba na makasama ulit kami? Pupunta na sana siya sa kusina para magtimpla ng gatas para sa mga bata at kape naman para sa kanya. Nang marinig niya ang tanong ni Christian para sa ama nito, napatigil siya at bumaling muna sa asawa. Hinintay kung anong isasagot nito. Oo naman, excited akong makasama kayo mga anak. Kaya nga maaga akong pumunta rito para sunduin kayo. Kaplastikan. Pabulong niyang komento. Si Mami, excited ka na rin po bang makasama siya? Si Crisanta naman ang nagtanong, pero hindi agad nasagot ni Wilmar. Bumaling muna ito ng tingin sa kanya at sandaling nagtama ang kanilang mga mata dahil kanina pa siya nakatingin dito. Agad siyang umiwas ng tingin dahil baka kung ano pa ang isipin nito at pagkatapos ay dumiretso na siya sa kusina. Kaya hindi na niya narinig kung anong isinagot nito, kung meron man. Habang naghahanda siya ng iinumin nila, ay nagulat siya nang lumapit si Wilmar sa kanya at walang sabi-sabing tumulong. Ginigising na ni na Christian, sina Cristel at Criselda. Pag-aasikaso na rin daw sila pagkatapos. Bored naman ako sa sala, kaya pumunta na lang ako rito para kahit papaano baka tulong sa'yo sa pag-prepare ng breakfast. Anito na mukhang sincero naman, pero ang dating sa kanya ay parang inaasar lang siya nito. Hindi naman ako nangangailangan ng tulong dito Magtitimpla lang ako ng gatas ng mga bata at kape ko. Ikaw, gusto mo ba ng kape? Kahit naiinis siya rito, ay inalok pa rin niya ito. At sincero yon. Hindi na ako masyadong nagkakape Pero sige, since ikaw magtitimpla. At aminado ako na masarap kapag ikaw ang nag-prepare. Feeling niya ay nangaasar na namang sagot nito. Kaya hindi na siya nagsalita at ipinagtimpla na lang ito. Pasimple rin niyang pinaikot ang mga mata dahil sa paniniwalang kaplastikan lang ang ipinapakita nito sa kanya. Magluluto ka pa ba ng breakfast? Pagkuway tanong nito. Hindi na, pagkatapos na lang magsimba kami kakain at baka sa labas na lang din. Walang ganang sagot niya. Habang nasa kusina sila ni Wilmar, hindi nila alam na nakapag-ayos na pala ang quintuplets at nakapagbihis na rin. Nagulat na lang sila nang magkakasama na itong pumunta sa dining area at nakita nilang nakaredy nang umalis. Wow, very good talaga kayo kids Marunong na kayo magkusa. Malapad ang ngiting komento ni Wilmar habang isa-isang tinitingnan ng mga bata at bahagya pang kinurot ang pisngi ng mga ito. Halatang may kailangan ito sa mga bata, kaya to the highest level lang, papuri at paglalambing na ipinapakita nito sa mga bata. Hinihintay niya ring marinig ang pagpuri nito sa kanya dahil siya ang nagturo ng mga yon sa quintuplets. Pero wala siyang narinig. Hanggang sa mainom na ng mga bata ang gatas ng mga ito at naubos na rin nila ni Wilmar ang kape. Hindi nagtagal ay bumiyahe na sila patungo sa simbahan. Mas okay po yung maaga tayong makarating sa simbahan para makaupo tayo sa unahan. Uwi ka ni Christine habang nasa kotse sila at bumabiyahe. Nang araw na yon ay sobrang saya ng mga bata. Dahil sa loob ng lampas 1 oras ay parang isa silang pamilyang buo at masaya. Napagtanto rin niya iyon na sa unang beses mula na maghiwalay sila ni Wilmar ay naging tahimik sila. Walang pag-aaway na naganap, walang bangayan at hindi rin napag-uusapan ang tungkol sa annulment. Ang tanging ginawa lang nila ay makinig sa gospel reading at sa sermon ng pari. May pagkakataon din na
Nagkahawa kamay sila ni Wilmar. Silang dalawa kasi ang magkatabi at ipinili talaga iyon ng kwentoplets na para bang sinusubukan nilang pag-ayusin. Pagkatapos ng misa ay pinilit sila ng kwentoplets na maglakad-lakad muna at kumain ng street foods. Bagamat tinutulan niya iyon dahil hindi pa sila nakakapag-almusal ng maayos, sa huli ay ang mga bata pa rin ang nasunod. Bihira lang kasi silang lumabas ng ganon at kasama pa si Wilmar, kaya pinagbigyan na niya ang mga ito. Sobrang natutuwa rin kasi siya sa nakikitang kasiyahan at pagkasabik sa ekspresyon ng mga bata. Ngayon ko lang ulit sila nakitang ganito kasaya. Seryosong sambit niya habang pinagmamasdan ng kwentoplets na nag-e-enjoy sa pagtusok ng fishball at namimili ng iba pang street foods. Nakaupo siya sa bench na naroon at nasa tabi naman niya si Wilmar. Napapaisip na nga ako na baka may kinalaman ka rito na baka kasabot mo mga bata sa pagbibigay ng ganitong kondisyon sa akin. Narinig niyang sagot ni Wilmar. Ano? Ba't ko naman gagawin yun? Tutol nga ako sa annulment dahil iniisip ko ang mga bata. Kaya lang ay mukhang nagsawa na rin sila na lagi tayong nahuhuling nag-aaway at yun ang dahilan. Kaya binigyan ka na lang nila ng simpleng kondisyon. Alam nila na hindi magtatagal ay mawawala ka na ng tuluyan sa kanila at bubuo ka na rin ng sarili mong pamilya. Kaya hinihiling nila sa'yo na kahit ngayong Christmas season man lang ay makasama ka nila at mabuo tayo. Actually, kaya hindi ako nagdalawang isip at pumayag agad dahil gusto ko ring makasama ang mga bata ngayong Christmas season. Hindi kasi natin alam, baka ito na ang huling... Habang nagsasalita ito, ay napatingin siya ng diretso rito. Hindi na rin niya ito pinatapos at sumagot na agad siya. Sinasabi mo ba na tuluyan ka na talagang mawawala sa amin? Na magpapakasal ka sa iba at bubuo ng sariling pamilya? Hindi ito sumagot at umiwas lang ng tingin. Nagulat na lang siya nang bigla nitong hawakan ng isa niyang kamay at inakay patungo sa stall ng barbecue ang itinitinda. Kaya habang magkasama pa tayo ngayon, sulitin na natin. Ipakita natin sa mga bata na okay tayo. Pasayahin natin sila at ibigay sa kanilang wish nila na mabuo tayo ngayong Christmas season. Natigilan siya at hindi agad nakasagot. Napatitig na lang din siya rito habang namimili ito ng ipapaihaw sa tindera. Mukhang hindi pa nito nakakalimutan ang paborito niyang dugo at isaw noong nagsisimula pa lang sila at naniligaw pa lang ito sa kanya. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, ay bigla na lang bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Napahawak pa siya sa kanyang dibdib at dinama iyon. Anong nangyari, Self? Huwag mong sabihin, kinikilig ka sa ginagawa niya. Pabulong na tanong niya sa sarili. Naramdaman kasi niya na parang ibinabalik sila ng tagpong iyon sa panahong in love pa sila sa isa't isa at nag-e-enjoy sa pagkain ng barbecue pagkatapos nilang magsimbang gabi. Sa tingin ko ay hindi pa naman nagbabago ang hilig mo sa isaw at dugo. Ang mga yun kasi ang ipinapaluto ko kay Manang at sa akin naman ay ulo ng manok. Ani Wilmar sa tabi niya. Paborito mo pa rin ba ang ulo ng manok? Yun na lang ang isinagot niya para hindi nito mahalata na bigla siyang nakaramdam ng kakaiba dahil sa ginawa nito. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maintindihan kung bakit gustong-gusto mo ang ulo ng manok. Ang hirap kainan yan Hindi ko alam kung nire-relate mo ba yan sa buhay mo. Gusto mo lagi yung nahihirapan ka. Parang narinig ko na yan noon Ano ba tayo ngayon? Nagto-throwback? Tanong nito na lalong nagpabilis sa pagtibok ng kanyang puso. Sigurado ka ba talaga na hindi mo to plinano? Hindi na niya ito nasagot nang tawagin na si Wilmar ng taga-ihaw at ibinigay sa kanila ang dugo, isaw at ulo ng manok. Pagkuha ay nagsimula na silang kainin ng mga yon. Lagi pa silang nagkakasabay sa pagsawsaw sa suka. Pagkatapos ay bigla silang mapapatigil at magtitinginan. Saka magtatawanan ng mahina. Ganitong-ganito tayo noon. Naalala mo ba? Tanong nito sa kanya. Tapos, naiinis na sa atin ng ibang customer kasi ang ingay natin at
sinusolo ng sausawan. Sagot niya at pagkatapos ay natawa na naman ng bahagya. Napatigil sila at parang nagkahiyaan nang lumapit na sa kanila ang kwintuplets at tinukso silang dalawa. Yee! Ang sweet nilang dalawa! Abot tenga ang iting sabi ni Christine. Sana, ganyan po kayo lagi. Uwi ka naman ni Criselda. Bati na po ba kayo, Mami? Daddy? Tanong ni Christian sa seryosong boses. Oo anak, actually, magkabati naman talaga kami ng mami niyo. I mean, kung babalik ka na po sa bahay at magsasama na ulit kayo ni Mami. Paglilinaw ni Christian na hindi na sinagot ni Wilmore. Napatingin lang ito sa kanya at pagkatapos ay binago na ang topic. Tapos na ba kayong kumain? Nabili niyo bang mga gusto ninyo? Tanong nito sa mga bata. Kung tapos na kayo mga anak ay umuwi na tayo at ipagluluto pa kayo ng breakfast. Dugtong niya, kaya tuluyan ng natabunan ang tanong ni Christian sa ama nito. Kahit wag na po, Mami. Busog na po kami. Maglalakad-lakad na lang po tayo at sulitin ang araw na to na kasama natin si Daddy. Sagot sa kanya ni Crisanta. Hindi pwede anak at busy ang daddy ninyo. Kahit ako ay kailangan ding pumunta sa recording studio. Sabi niya na biglang ikinalungkot ng kwintuplets. Hindi na rin nangulit pa ang mga ito at sumunod na lang sa kanya hanggang sa ihatid na sila ni Wilmore sa kanilang bahay. Sa pangalawang araw ng kanilang pagsisimba, kung gaano kaaga si Wilmore noong una, ay sobrang late naman ito sa pagkakataong iyon. Lagpas 4:00 na, pero hindi pa rin ito dumarating. Hindi na siguro siya darating, Mami. Tayo na lang po ang magsimba. Sabi ni Cristel at pagkatapos ay nauna na itong naglakad palabas ng bahay. Nakakasad naman kung hindi makakasama si Daddy ngayon. Pangalawang araw pa lang eh. Malungkot ang boses na sabi ni Christine. Ayaw mo nun, hindi na mapipilit ni Daddy ang gusto niya. Kasi siya rin mismo ang hindi tumupad sa usapan. Komento naman ni Crisanta. Tayo na mga anak, pumunta na tayo sa simbahan at baka mahuli tayo sa misa. Sabi niya at sinimula na ring akayin ng kwintuplets palabas. Bukod kay Cristel na nauna na. Hindi na po ba natin hihintayin si Daddy? Baka dumating pa po siya. Nakangusong tanong ni Christian. Halatang malungkot dahil wala ang ama. Susunod na lang yun anak kung mag-a-attend siya ngayon. Paglabas nila ng gate ay sakto namang dumating si Wilmore at pumarada sa tapat nila. Pagbukas nito ng pinto ay napansin niya agad ang lukot nitong muka. Halatang wala sa mood at mukhang may kaaway. Bahagya rin niyang narinig ang pakikipag-usap nito sa cellphone sa galit na tono. Sinabi ko na sa'yo na hindi muna kita masasamahan kasi nakapangako ko sa mga anak ko. Sasamahan sila hanggang sa matapos ang simbang gabi. Bakit ba ayaw mo kong intindihin? Mukhang ang girlfriend nito ang kausap sa cellphone at nakikipagtalo. At nang mapansin nito ang paglapit niya, ay nagpaalam na agad ito sa kausap at ibinaba ang cellphone. I'm sorry kung nalate ako mga anak. May inasikaso lang ang daddy na importante. Baling nito sa kwintuplets na nakasunod sa kanya at isa-isa nang pumasok sa kotse. Baka inaway at kinailangan magpaliwanag. Pabulong na sambit niya matapos niyang makaupo sa unahan katabi ni Wilmore. Narinig yun ng lalaki at napatingin sa kanya. Pero hindi siya nito pinatulan at umiwas agad ng tingin. Mukhang pati sa pakikipagbangayan sa kanya ay nawalan ito ng gana. Pagdating nila sa simbahan ay eksaktong mag-uumpisa pa lang ang misa. Nakakuha rin sila ng upuan. Kaya lang ay sa hulihan na at hindi rin sila magkakatabi. Sina Christine, Cristel at Crisanta ang magkakatabi sa kaliwang side. Sina Christian at Criselda naman sa kanang side. Habang sila ni Wilmore ay nasa gitnang bahagi naman. Gaya nung una
ay tahimik lang ulit sila ni Wilmar na nakinig sa gospel reading at sermon ng pari. At dahil sa sobrang seryoso ng kanyang katabi, na para bang pumapasok lahat sa kaibuturan ng puso nito ang mga naririnig, ay napapasulyap siya rito, paminsan-minsan. Paglabas nila ng simbahan, ay nanatili pa ring tahimik si Wilmar. Mukhang apektado pa rin ito sa pag-aaway nito at ng girlfriend, kaya wala ito sa mood. Pero in fairness ay, pinagbigyan nito ang lahat ng hiniling ng kwentoplets. Kalmado rin ito at mukhang walang kaplano-planong makipagbangayan sa kanya. Nag-aaway ba kayo ng girlfriend mo at mukhang wala ka sa mood ngayon? Tanong niya nang magkaroon siya ng pagkakataon na silang dalawa lang ni Wilmar ang magkaharap at ang mga bata ay busy na naman sa pamimili ng street foods na kakainin ng mga ito. Di naman nag-away actually. Ipinaliwanag ko lang sa kanya na mas priority ko ngayon samahan ng mga bata sa pagsimbang gabi. Dahil yun ang hiling nila sa akin. Kaya lang ay, hindi niya maintindihan at pinipilit pa rin akong pumunta sa kanila para sunduin siya at may pupuntahan daw. Seryosong sagot nito at pagkatapos ay nagpakawala ito ng malalim na buntong hininga. Bakit nagagalit ang girlfriend mo? Dapat nga matuwa siya dahil kapag nakumpleto mong simbang gabi, nakasama ang mga anak natin, matutupad na ang kagustuhan yung mapawalang bisang kasal natin. Magiging malaya ka na at pwede na rin kayong magpakasal kalaunan. Hindi agad ito sumagot at naupo muna sa bench na naroon. Sumunod din siya at tumabi rito. Saka ito nagsimulang magsalita. Di niya alam ang tungkol sa kasunduan natin at ng kwentoplets. Wala rin akong balak na sabihin sa kanya. Bahala na siya kung magalit man siya ng tuluyan sa akin. Basta ang priority ko ngayon ay makasama ang mga bata. Natigilan siya at seryosong napatingin dito. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Kita naman niya sa mga bata nito na sinsero ito at may kaunti ring pagbabago sa kilos nito na para bang natauhan ito bigla at gusto nang bumawi sa kwentoplets. Ang kaunting pagbabagong nakita niya kay Wilmar ay nagtuloy-tuloy hanggang sa pangatlo, pang-apat at panlimang simbang gabi. Lumambot na ulit ang puso nito sa mga bata at sa kanya na rin. Parang bumabalik na ito sa dati at unti-unti na rin siyang naniniwala na sila talaga ng kwentoplets ang priority nito ngayong Christmas season. Isa sa pinaka-na-realize ko mula nang sumama ko sa inyo sa pag-attend ng simbang gabi ay dapat pamilyang priority. Kahit gaano pa ka-busy sa trabaho o iba pang personal na bagay, dapat pamilyang kasama sa mga importanteng araw na ganito. Seryosong wika ni Wilmar habang nasa loob pa rin sila ng simbahan. Nananatiling magkatabi sa kanilang kinauupuan kahit tapos na ang misa at silang dalawa na lang ang naroon sa loob. Hinayaan na rin nilang lumabas ang kwentoplets para maglakad-lakad at kumain ng street foods na paborito ng mga ito. At mukhang gustong-gusto rin talaga ng mga bata na iwan silang dalawa sa loob para makapag-usap ng masinsinan. Hindi na rin lingid sa kanilang kaalaman ang kagustuhan ng mga itong magkaayos sila at magkabalikan ulit. Mukhang tinamaan ka rin sa sermon ng pari kanina. Tungkol yun sa pamilya, lalo sa mga broken family. Sagot niya sa sinabi nito. Hindi ito sumagot na para bang kinukumpirmang totoo ang sinabi niya. Ako rin, Wilmar. Napag-isip-isip ko rin na sobrang halaga talaga ng family bonding, lalo na sa ganitong season. Noon, halos wala tayong time sa mga bata dahil pareho tayong busy sa trabaho at sa karir natin. Although sinasabi natin na para naman yun sa kinabukasan nila, pero hindi pala tama. At sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos dahil kahit gano'n na, halos mga yaya lang lagi ang nakakasama nila, ay hindi pa rin lumayo ang loob nila sa akin, kahit na sa'yo. Kaya nga ngayong Christmas season, ito ang best time para bumawi sa kanila. Iparamdam natin sa kanila na importante talaga sila para sa atin. Dahil lahat ay gagawin natin para mapasaya sila. Talaga? Kaya mong gawin ang bagay na makakapagpasaya sa kanila? Kahit hilingin nila na magbalikan tayo at magsama uli sa iisang bahay kasama sila?
Nakatingin siya rito habang nagtatanong, kaya nakita niya kung paano ito nagdalawang isip na sumagot. Kung noon ay mabilis itong sumasagot na hindi na ito makikipagbalikan sa kanya, ngayon ay parang ipinapahiwatag nito na may chance nang mangyari iyon. Nang lumingon ito sa kanya, ay agad na nagsalubong ang kanilang mga mata. Matagal silang nagkatitigan na para bang sa pamamagitan lang ng mga tingin ay sapat na para maiparating nila sa isa't isa ang totoo nilang nararamdaman. Bagamat hindi siya sigurado kung ano ang laman ng puso't isipan nito, pero siya ay kakaiba ang nararamdaman. Sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, ay parang bigla siyang nasabik na makasama itong muli. At ngayon lang ulit siya nakaramdam ng ganon. Mula kasi nang maghiwalay sila, ay pinigilan na niya ang kanyang puso nang makaramdam ng anumang kilig. Lalo na kung manggagaling sa ibang lalaki. Nag-focus na lang siya sa pagkanta at walang ibang iniisip kundi ang mag-improve. Aminado rin siya sa kanyang sarili na wala pang ibang nakakapagpakilig sa puso niya kundi ito lamang. Kaya nang hindi ito sumagot sa tanong niya ay parang na-disappoint siya. Siguro, huli na talagang lahat para sa atin, oh. May iba ka ng girlfriend at ako naman ay focus na lang sa pagkanta ko. Pagkuwaywi ka niya matapos umiwas ng tingin dito. Basta magtulungan na lang tayo at gawin ang lahat ng ating makakaya para mapasaya ang mga bata. Pagkatapos ng magsalita, ay tumayo na siya at inaya itong lumabas na ng simbahan. Tayo na at baka naghihintay na sa atin ang mga bata. O baka kung ano-ano nang ginagawa ng mga yon. Baka kumakain na ng kung ano-ano. Aniya, at pagkatapos ay tinalikuran na ito. Hindi na niya hinintay na makasagot ito. At nagsimula na rin siyang humakbang. Sandali, Mary. Pigil nito sa kanya sa medyo mahina at parang nahihiyang boses. Agad niya itong nilingon pero hindi ito nagsalita. Na parang nahihiyang bigkasin ang mga salitang gustong sabihin. May sasabihin ka ba? Tanong niya, pero nagdadalawang isip pa rin itong magsalita. Napapaisip tuloy siya kung ano ba ang gusto nitong sabihin na hindi nito magawang ilabas. Naghintay pa siya ng ilang segundo at nang hindi pa rin ito nagsalita, ay nagpatuloy na siya sa paghakbang. At nang malapit na siya sa pintuan, ay sa kanya narinig ulit ang boses nito. Sa maniwalat ka't sa hindi ay wala talaga nagbago sa naramdaman ko, Mary. Nawalan ka na kasi ng time sa akin noon mula nang ipursue mo ang singing career mo. At yun ang dahilan kaya nagdesisyon akong umalis ng bahay. Hindi mo naman ako pinakikinggan noon at sa halip ay inaaway mo pa ako. Gusto kong ma-realize mo na hindi yun makakabuti sa relasyon natin. Kaya lang ay nauwi naman sa tuluyang paghihiwalay natin. Pero hindi kita sinisisi. Kasalanan ko rin kasi hindi naging matatag ang pagmamahal ko sa'yo. Nagpadala ako sa emosyon ko at hindi iniisip ang mangyayari sa pamilya natin. Hindi siya sumagot at nanatili lang sa kanyang kinatatayuan. At kung noon ay nakikipag-away agad siya kapag ganun ang sinasabi sa kanya, ngayon ay napagtanto na niya na may mali rin talaga siya. Hindi pa rin niya ito nilingon hanggang sa mapansin niya ang paglapit nito at naramdaman ang marahang paghawak sa isa niyang kamay. Halika at mamasyal muna tayo kasamang mga bata. Anito, kasabay ng maingat na paghila nito sa kanya. At nang makalabas sila, ay ang kwentoplets agad ang tumambad sa kanila. Parang matagal nang nandun at nag-aabang ng ganap sa kanila ni Wilmar. Okay na po ba kayo, Mami? Nagkasundo na ba kayo ni Daddy? Si Christine ang nagtanong. Magkasundo naman kami ng daddy niyo ah. Ang ibig ko pong sabihin ay kung uuwi na siya sa bahay at makakasama na ulit natin. Hindi na siya sumagot at sa halip ay bumaling lang ng tingin kay Wilmar. Nagsalubong ang kanilang mga mata nang mapatingin din ito sa kanya. Maya-maya ay humarap ito sa mga bata at ibinaba pa ang sarili para pumantay sa mga ito. Okay lang ba sa inyong mga anak kong
Mamasyal muna tayo. Sa labas na lang din tayo kumain. Opo, Daddy. Gustong-gusto nga po naming mamasyal tayo kasama si Mami eh. Abot tenga ang ngiting sagot ni Crisanta. Yehey! Mamamasyal kami kasama si Daddy at kakain sa labas. Napapatalo namang sabi ni Christian. Ikaw, Mary, okay lang ba sa'yo? Wala ka bang recording ngayon? Baling ni Wilmar sa kanya. Ang totoo niya, Nay, may rehearsal kami mamaya. At may meeting din ako sa producer ng bagong musical show. Gusto rin nila akong isama sa cast. Wow, magandang balita yan. Congratulations. Pero gaya ng sinabi ko sa iyo kanina, na-realize ko na kung gaano ka-importante ang family bonding at quality time kasama ang pamilya. Kaya ito na muna ang uunahin ko. Hahabol na lang ako sa rehearsal at magpapaliwanag sa director at producer. Seryosong sagot niya na sobrang ikinatuwa ng kwento plats. Thank you po, Mami. Yumakap pa si Christine sa kanya habang nagsasalita. Promise ko rin sa inyo mga anak na maglalaan pa ako ng mas maraming oras sa inyo. Talaga po, Mami? Magkakasama ka na po namin palagi? Si Criselda na bihira lang magsalita ay nagpakita rin ng sobrang sayang ekspresyon. Oo anak, pangako yan. Hinawakan pa niya ang magkabilang pisngi ni Criselda habang nagsasalita. Sana ikaw rin po, Daddy. Sana lagi ka na rin po naming makasama. Baling ito sa ama na agad namang tinugunan ng malapad ng ngiti. Oo anak, pangako, maglalaan din ako ng mas maraming time sa inyo. Ani Wilmar. At sana po, bumalik ka na rin sa bahay para magkasama-sama na ulit tayo. Sabad ni Crystal, pero hindi na sinagot ni Wilmar. Tumingin lang ito ulit sa kanya, na para bang nakabase sa kanya ang isasagot nito sa mga bata. Mabuti pa, mamaya na ang question and answer portion natin mga anak. Lumakad na tayo at mukhang malayo-layo ang pupuntahan natin. At baka gutom na rin kayo. Aniya, at tumigil na ang mga bata sa pangungulit sa kanila. Naglakad na sila patungo sa parking area at pumasok sa kotse ni Wilmar. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa lugar na parang pamilyar sa kanya. Nakumpirma niya lang at bumalik ang lahat ng alaala mula sa nakaraan nang mabasa niya ang karatula ng Queen's Resort habang papasok sila sa entrance. Wow, magsuswimming po ba tayo, Daddy? Na-excite na tanong ni Christian. Depende sa inyo kung gusto nyo. Sagot ni Wilmar. Gustong-gusto po, Daddy. Si Christine agad na sumagot. Nang maipark na ni Wilmar ang sasakyan, ay nagunahan ng bumaba ang kwento plats. Nahuli si Criselda na nagpasalamat muna sa daddy nito. Pagkaway bumaba na rin sila at habang naglalakad ng mabagal ay nagsimula na rin silang mag-usap tungkol sa kanilang nakaraan. Nagtataka na talaga ako sa nakikita kong pagbabago sa iyo, Wilmar. Ano bang ibig sabihin nito? Seryosong tanong niya matapos nilang makapagbayad ng entrance fee at naghanap na rin ng cottage. Kasalukuyan na silang nakaupo habang pinagmamasdan ang mga batang masayang naglalaro sa buhangin. Kahit ako ay hindi ko rin maintindihan ang sarili ko, Mary. Sa kaibuturan ng puso ko, parang may naguudyok sa akin na balikan ang nakaraan. Alamin kung saan ba tayo nagkamali at humantong tayo sa ganito. Muli na naman siyang napatingin sa asawa dahil naramdaman niya kung gaano ito kaseryoso at sinsero. Dito sa Queen's Resort nagsimula ang relasyon natin bilang magkasintahan. Dito mo ko sinagot matapos nating makumpleto ang simbang gabi. Sobrang saya natin nun. Araw-araw tayong in love. At aminado ko na, sa bawat oras, ay ikaw talagang nasa isip ko. Kaya nga lagi kitang pinupuntahan sa bahay niyo eh. Hanggang sa magpakasal tayo, ay wala pa rin nagbago. Ganun pa rin tayo sa isa't isa. Until one day. Tumigil si Wilmar sa pagsasalita at rumihistro ang malungkot na ekspresyon sa mukha nito. Siya naman ay umiwas na lang ng tingin dito at tumingin sa kawalan.
Unti-unti nagbago ang lahat ng magbukas ang isang opportunity para sa'yo na matupad ang pangarap mong sumikat bilang isang singer. Nung may producer na nagbigay sa'yo ng pagkakataong makapag-release ng isang album. Pagpapatuloy ni Wilmore. I'm sorry, Wilmore. I'm sorry kung mas pinili ko ang career kaysa pamilya. At hindi ko agad na-realize ang pagkakamali kong yon. Hinintay ko pang humantong tayo sa ganitong sitwasyon. Emosyonal na wika niya habang nakayuko. Hindi pa naman siguro huli ang lahat para sa atin, Mary. Pwede pa siguro nating maayos to. Seryosong sambit ni Wilmore, kaya napatingin na naman siya rito. Sasagot na sana siya nang lumapit sa kanila ang quintuplets at hinawakan ang kanilang mga kamay. Join na po kayo sa amin, Mami, Daddy. Mag-enjoy rin po kayo gaya namin. Sabi ni Christine habang sinisimulan silang hilahin kasama ang mga kapatid nito. Nagkatinginan ulit sila ni Wilmore at pagkatapos ay sumunod na lang din sila sa gusto ng mga bata. Masaya silang nagharutan, kagaya noong unang araw na naging magkasintahan. Ang tanging kaibahan lang ay may kasama na silang mga bata ngayon. Sa pang-anim na simbang gabi ay mas lalo pa niyang napansin ang pagbabago kay Wilmore. Parang bumabalik na talaga ito sa dati. Gaya noong in love pa sila sa isa't isa. At nagdudulot iyon ng kakaibang tuwa sa kanyang puso. Masaya siya dahil sa nakikitang tsansa na magkaayos ulit sila at mabuo ang kanilang pamilya. Ngunit pagdating niya sa trabaho ay pangit na balita naman ang natanggap niya mula sa producer ng show na dapat sana ay kasama siya. Pasensya na, Mary. Kailangan kitang tanggalin at palitan ng artistang kayang mag-commit sa show. Yung present palagi at hindi nawawala ng basta na lang. Anito sa kanya. Teka po, baka pwedeng... Susubukan sana niyang magpaliwanag pero hindi siya nagkaroon ng pagkakataon dahil nagpatuloy agad sa pagsasalita ang producer. Nagsusungit ito at mukhang desidido talagang tanggalin siya sa show. Kahapon, tawag kami ng tawag sa'yo kasi importante yung ididiscuss namin sa'yo at magsisimula na rin sanang taping. Pero out of coverage ka. Hindi ka namin mahagilap at walang nakaalam kung nasaan ka. Hindi ka nagpaalam kung saan ka pupunta o kung may importante ka bang gagawin. Kasama ko pong pamilya ko kahapon. Pasensya na po kayo kung nag-cause ako ng delay sa inyo. Pero sa katulad kong sinusubukang mabuo at maayos ang pamilya, ay sobrang importante ng araw na yon. Katuwiran niya sa malumanay pero matigas na boses. Kaya nga papalitan ka na lang namin, Mary. At baka hindi lang isang beses mangyari yun. Kawawa naman ang ibang maaapektuhan sa madalas mong pag-absent at pagiging late. Naiintindihan ko po, sir. Tinatanggap ko po ang desisyon ninyo at pasensya na rin po kayo. Aniya at malugod namang tinanggap ng producer ang paghingi niya ng tawad. Hindi na rin nagtagal ang pag-uusap nila at nagpaalam na ito sa kanya. Pagkatapos ay naghiwalay na sila. Sa kaparehong araw ay nalaman din niya ang tuluyang paghihiwalay ni na Wilmore at ng girlfriend nito. Hindi niya alam ang eksaktong dahilan, pero malamang ay may kinalaman siya at ang quintuplets. Bagamat hindi pa niya nakakausap si Wilmore tungkol doon, ay kinumpirma na iyon sa kanya ng kapatid nitong babae na nakakakwentuhan pa rin niya paminsan-minsan. Sa ikapitong simbang gabi ay hindi sumipot si Wilmore. Naisip niya na baka problemado pa ito dahil sa paghihiwalay nito at ng girlfriend, kaya hinayaan na lang niya. Habang ang quintuplets naman ay hati ang mga naging reaksyon. May natuwa at meron ding nalungkot. Hindi talaga sumipot si Daddy ngayon. Ibig sabihin, hindi na niya makukumpleto ang simbang gabi. Medyo nakanguso pang sabi ni Christine habang naglalakad na sila palabas ng simbahan dahil tapos na ang misa. Ibig sabihin, hindi na matutuloy ang pakikipaghiwalay niya kay Mami. Hindi siya tumupad sa usapan natin eh. Matigas naman ang boses na sabi ni Crystal. Baka may importante lang na ginawa si Daddy. Intindihin na lang natin siya. Sabad ni Christian na sinusubukang ipagtanggol ang ama nito. Basta ako,
Gusto kong mabuo ulit tayo. Gusto kong bumalik na si Daddy sa atin. Wika naman ni Criselda. Ganon din ako. Gusto ko kasama na natin palagi si Daddy kapag lumalabas tayo. Sang-ayon naman ni Crisanta. Ikaw, Mami, ano pong masasabi mo? Tanong sa kanya ni Christine at kinalabit pa nito ang tagiliran niya, dahilan para mapukaw ang kanyang atensyon. Hindi siya nakasagot nang mapansin niya ang isang pamilyar na lalaki. Mukhang si Wilmore, nasa labas ng simbahan at katatalikod lang. Mukhang hindi nito napansin na nakita niya ito. Kaya nang habulin niya at nilapitan, ay bahagya pa itong nagulat. Nandito ka pala, Wilmore. Nag-attend ka ba ng misa? Ba't hindi ka pumasok sa loob? Pagdating ko kasi kanina, napansin ko na parang puno na. Kaya dito na lang ako sa labas nakinig ng gospel reading at sermon ng pari. Pagpapaliwanag nito. Hindi naman. Ang luwag-luwag nga sa loob eh. Lalo na rin sa may banda namin. Ang totoo niya, Nay, sinadya ko rin talagang wag magpakita sa inyo. Lalo na sa mga bata. Ha? Bakit naman? Nagtatakang tanong niya. Gusto kong isipin nila na hindi ako nag-attend ng misa ngayon. Kapag ganun, ay lalabas na hindi ako tutupad sa usapan. Kaya siguradong hindi nila ako pagbibigyan. Anong ibig mong sabihin, Wilmore? Bago sumagot, ay hinarap muna siya nito at hinawakan sa magkabilang balikat. Ayoko nang ituloy ang annulment, Mary. Ayoko maghiwalay tayo ng tuluyan. At kung hindi pa huli ang lahat, ay gusto ko sanang maayos ang relasyon natin. Hindi siya nakasagot at napatitig lang dito. Nakita niya ang ekspresyon nito na sincero talaga ito. Seryoso ka ba sa sinasabi mo, Wilmore? Gusto mo ba talagang mabuo tayo at magsimula ulit? Sasagot na sana ito nang mapansin nila ang paglapit ng kwentoplet sa kanila. Totoo po bang narinig namin, Daddy? Makikipag-ayos ka na kay Mami at hindi mo na itutuloy ang pakikipaghiwalay sa kanya? Malapad ang ngiting tanong ni Christian. Uuwi ka na po sa bahay at hindi na ulit kami iiwan? Segunda ni Christine na halos umabot na rin sa magkabilang tenga ang ngiti. Ngumiti ng malapad si Wilmore habang hinahaplos ang buhok ng mga bata. Pagkatapos ay bumaling ito sa kanya, saka nagsimulang magsalita. Depende sa mami niyo kung tatanggapin pa niya ako o hindi na. Tanggapin mo na po ulit si Daddy, Mami, para mabuo na ulit tayo at magkasama-sama. Yun na lang pong iregalo mo sa akin ngayong Pasko. Sabi naman ni Crisanta habang kinakalabit pa ang isa niyang kamay. Ako rin po, yun na lang din ang gusto kong matanggap na regalo. Ang mabuo tayong muli at magkasama-sama, lalo na ngayong Christmas at New Year. Si Criselda naman ang nagsalita. Wala akong ibang gusto kundi maging masaya kayong mga anak. At kung yan ang makakapagpasaya sa inyo, ay hindi ako magdadalawang isip na ibigay ang kahilingan ninyo. Seryosong wika niya habang isa-isang hinahagkan ang pisngi ng mga bata. Narinig mo po yun, Daddy? Approve na po kay Mami, kaya bumalik ka na po sa bahay. Baling ni Crystal sa ama nito. Hindi sumagot si Wilmore at ngumiti lang ng malapad. Pagkatapos ay bumaling ito sa kanya na parang kinukumpirma kung okay lang ba talaga sa kanya na bumalik ito sa bahay nila at magsama na ulit sila. Dapat mamayang gabi, doon ka na po matulog sa bahay, Daddy. Para kinaumagahan, ay sabay-sabay na tayong pumunta sa simbahan. Na-excite na sabi ni Christine. Mamayang gabi na agad? May halong pagbibirong tanong ni Wilmore. Anak, bigyan niyo naman ng sapat na time ang daddy niyo. Siyempre, mag-iimpake pa siya ng mga gamit na dadalhin niya sa bahay. Aniya, at pagkatapos ay bumaling siya kay Wilmore at nagngitian sila. Napatangu-tangu na lang din ang mga bata at hindi na pinilit pa ang ama. Gaya niya, ay binigyan din ng mga ito ng sapat na oras ang ama para makapaghanda sa muling paglipat sa kanilang bahay. Nang sumunod na araw, 8 araw ng simbang gabi, nauna nang pumasok sa simbahan ng kwentoplets. Habang siya ay hinintay na mauna si Wilmore na maipark ang kotse at pagkatapos ay sabay na silang papasok sa loob.
Nagsimula na silang maglakad nang hindi inaasahang makasalubong nila ang babaeng magiging dahilan sana ng tuluyang paghihiwalay nila bilang mag-asawa. Jennifer, anong ginagawa mo rito? Medyo nagulat pa si Wilmar. Halatang hindi inaasahang makita roon ang ex-girlfriend nito. Ano pa bang ibang gagawin ko rito? Eh di magsisimba. Mainit ang ulong sagot ng babae. Bakit dito pa? Marami namang mas malapit na simbahan doon sa inyo ah. May gusto rin kasi akong kumpirmahin, kaya dito ako pumunta. Matigas pa rin ang boses ng babae. Pagkatapos ay bumaling ito ng tingin sa kanya at lumapit pa bago nagpatuloy sa pagsasalita. Totoo nga na ikaw ang dahilan kung bakit nakipaghiwalay sa akin si Wilmar. Mga agaw ka rin pala no? May sinabi ka pa noon kay Wilmar na hindi ka na makikipagbalikan pa sa kanya. Pero kakainin mo lang palang lahat ng sinabi mo. Dinuro-duro pa siya nito habang nagsasalita. Pero hindi siya pumayag na ganunin siya. Matapang niyang hinuli ang daliri nito at hinawi palayo sa kanya. Excuse me ha, wala akong inaagaw sa'yo. Dahil sa mata ng Diyos at mata ng mga tao, asawa ko si Wilmar. Magkahiwalay man kami ng ilang taon. Magkaroon man siya ng ibang girlfriend, hindi pa rin magbabago ang katotohanan yon. Hanggat nananatili kaming kasal, pwede kami magbalikan kahit kailan. Kaya anong ipinaglalaban mo riyan? Dahil napikon rin siya, ay sinagot-sagot niya ito. Napatingin tuloy sa dako nila ang ibang mga taong naglalakad at narinig ang malakas niyang boses. Pero matagal ka nang inayawan ni Wilmar. Magpapaandal na nga dapat kayo para mapakasalan niya na ako. Kaya lang ay masyado kang papansin at sinirang lahat ng yon. Patuloy ng babae sa pakikipag-away sa kanya. At mukhang wala rin itong balak na tumigil. Kaya sinabayan din niya ito at hindi siya nagpatalo. Aba, bakit parang akong sinisisi mo kung bakit nagbago ang isip ni Wilmar at bigla kang inayawan? Tanungin mo kaya muna ang sarili mo kung anong problema sa'yo bago ka manisi ng ibang tao. Baka hindi mo alam, sobrang sama pala ng ugali mo kaya ka hiniwalayan. Anong sabi mo? Gusto mo ba ng away? Ha? Magsabi ka lang at pagbibigyan kita. Galit na sabi nito habang pinanlilisikan siya ng tingin. Parang gusto na rin siya nitong sugurin. At mukhang napansin din iyon ni Wilmar, kaya nakialam na ito at sinimulang awatin ang ex-girlfriend nito. Pwede ba Jennifer? Kung manggugulo ka lang dito, ay umalis ka na. Hindi ka pwede rito kung gano'n lang naman ang gagawin mo. Bulyaw ni Wilmar habang sinusubukang ilayo sa kanya ang babae. Pero nagmatigas ito at pilit na kumawala. Bitiwan mo nga ako, Wilmar. Isa ka rin Sinungaling ka rin. Matagal ko na kasing sinabi sa'yo na ipawalang bisa mo ng kasal dyan sa papansing mo asawa. Pero hindi mo ko sinunod na para bang gusto pa rin siya at may bala ka pang makipagbalikan sa kanya. Ngayon, lumabas na ang totoo na tama talagang hinala ko. Sigaw ni Jennifer. Itinulak pa nito palayo si Wilmar at akmang sasapakin sana pero nakaiwas agad ang kanyang asawa. O sige, gusto mo palang maglabasan tayo ng mga katotohanang natuklasan natin ha? Sasabihin ko sa iyo kung ano natuklasan ko. Alam ko ng plano ninyo ng pamilya mo, kaya atat na atat kang pakasal sa akin. Gusto nyo kasing magkaroon ng share sa kumpanya ko. At may plano rin kayong agawin sa akin yun kalaunan. Natigilan si Jennifer at hindi agad nakasagot na para bang guilty ito sa sinabi ni Wilmar. O ano, tama ako di ba? Nagulat ka ba kasi nabisto ko ang plano ninyo ng pamilya mo? Pagpapatuloy ni Wilmar. Hindi totoo yan, Wilmar. Wala kami planong ganyan. Totoo ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa'yo. Kaya gusto ko magpakasal sa'yo. Medyo nauutal na sagot ni Jennifer. Bistado na kayo. Kahit ilang beses ka pang tumanggi, hindi mo na ulit makukuha ang tiwala ko. Wala kang ebidensya riyan sa ipinaparatang mo sa akin. Kaya wala kang karapatang husgahan ako. Mariin pa ring pagtanggi ni Jennifer. May ebidensya ako. Umami ng empleyado kung sinubukan ninyong suhulan. Binantaan niyo pa nga ang papatayin. Kasi narinig niyang usapan niyo ng mga magulang mo tungkol sa masasama ninyong plano sa akin at sa kumpanya.
Muli ay natigilan si Jennifer. Tuluyan na rin itong hindi nakasagot. At sa halip ay sa kanya na ito bumaling habang nalilisik ang mga mata. Hindi pa tayo tapos, ambisyosang singer. Kapag nagkita ulit tayo, ay sinisiguro ko sa iyong sisirain ko ang mukha mo. Nang sa ganun ay ayawan ka rin ni Wilmar at tuluyan ka nang matanggal sa show business. Sasagutin niya sana ito, pero naunahan siya ni Wilmar. Subukan mong saktan si Mary at ipakukulong kita kasama ang buong pamilya mo na may pinaplanong masama sa kumpanya ko. Gaya ng sinabi ko kanina, may mga ebidensya ako na hawak laban sa inyo. Hindi ko lang binibigyan ng pansin dahil mas gusto kong mag-focus muna sa pamilya ko. Gusto kong makuha ulit ang loob nila, lalo ng asawa ko, para magkasama na ulit kami at mabuo. Daddy! Mula sa likuran ni Wilmar ay narinig naman niya ang boses ni Christine. Mukhang narinig nito ang ilan sa mga napag-usapan nila base sa ekspresyon nito. Pagkuway napansin niya na rin ang paglapit ng 4 pang bata. Si Jennifer ay tuluyan ang natahimik at walang ibang nagawa kundi ang tumalikod sa kanila at naglakad palayo. At nang makaalis na ito, ay dali-dali nang lumapit si Christine sa ama at yumakap ng mahigpit dito. I love you po, Daddy. Mahal na mahal ka po namin ni Mami. Kaya kahit hindi mo po hilingin, ay tatanggapin ka pa rin namin. Ikaw lang naman po ang hinihintay naming bumalik sa amin eh. Medyo naluluha pang sabi ni Christine habang nakayakap sa ama. Hindi nagtagal ay lumapit na rin ang 4 na bata at yumakap kahit naguguluhan sa kung ano ang nangyayari. Inaya rin siya ng mga ito na lumapit at yumakap kay Wilmar. Bagamat nahihiya siya, pero dahil sa pangungulit ng mga bata, ay napilitan din siya. At sa huli ay nag-group hug silang pamilya. Ano po bang nangyayari, Mami, Daddy? Tanong ni Criselda nang kumawala na sila sa pagkakayakap sa isa't isa. Hindi naman sila nakasagot ni Wilmar at nagkatinginan na lang. Pagkatapos ay napangiti, kasabay ng paghawak sa ulo ni Criselda at ginalo ng bahagya ang buhok nito. May ali kasi na nangaaway kay Mami. At alam niyo ba kung anong ginawa ni Daddy? Inaway rin niya ang ali at ipinagtanggol si Mami. Hindi siya pumayag na basta nalang pagsalitaan ang hindi maganda ng ali si Mami. Nagkukwento ni Christine sa mga kapatid nito. Kaya nagmukha na namang superhero si Wilmar sa paningin ng mga anak nito. Ang cute niyo talaga mga anak. Natutuwang sambit ni Wilmar. Pasalamat ka talaga at mahal na mahal ka ng mga anak natin. Dahil kung hindi, pabulong na sabi niya matapos lumapit sa asawa. May halong pagbibiro yun na agad namang nagets ni Wilmar. Siya nga pala, ba't bumalik pa kayo rito sa labas? Di ba nasa loob na kayo ng simbahan? Baling niya sa kwintuplets. Malapit na po magsimula ang misa eh. Kaya lang, nandito pa po kayo sa labas. Nag-worry na po kami na kung ano na nangyari sa inyo. Si Christine ang agad na sumagot. Nagsisimula na nga po ang Holy Rosary eh. Segunda ni Cristal. Kung ganoon, tayo na sa loob at baka mawala na tayo ng upuan. Nagmamadaling wika niya, kasabay ng pag-akay sa mga bata. Don't worry po, Mami, dahil may nakareserve na pong upuan sa loob para sa atin. Confident at napapangiti pang sabi ni Christian. Natanong naman ang ginawa mo, anak. Tanong niya sa nag-iisang anak na lalaki. Kinausap niya po yung ali na nasa tabi namin kanina. Sinigurado niya po na pagbalik natin sa loob ay may mauupaan pa rin tayo. At mukhang mabait naman po ang ali. Tuwang-tuwa pa nga po siya kay Christian eh. Si Crisanta ang sumagot sa kanya. Ikaw talaga, anak. Aniya habang ginugulo ang buhok ni Christian. Sobrang saya niya ng araw na yon. Lalo na ang kwintuplets dahil sa wakas ay mabubuo na ulit silang pamilya. Makakasama na ulit nila ang padre de pamilya nila. At ngayon ay aminado siyang na-excite siya. Sa pangsyam at huling araw ng simbang gabi ay dumoble pa ang sayang naramdaman ng mga bata. Napapatalon pa ang mga ito nang lumabas na sila ng simbahan.
Sa wakas, ay nakumpleto na rin natin ang simpang gabi na, kasama si Daddy. Abot tenga ang ngiting sabi ni Christine. Natupad din ang wish natin na mabuo na ulit tayo at bumalik si Daddy sa atin. Segunda ni Cristal. Kaya lang, ang tanong ay kung kailan uuwi si Daddy sa bahay. Si Christian naman ang nagsalita. Oo nga po, Daddy. Kailan mo po dadalhin sa bahay ang mga gamit mo? Naiayos na nga po namin ang kwarto ninyo ni Mami. Tumulong po kami sa paglilinis, kaya nakaredy na po yun. Sabi ni Crisanta habang nakangiti at nakabaling sa ama. Hindi sumagot si Wilmar at bumaling lang sa kanya. At nang magkatinginan sila, ay nginitian niya ito ng buong tamis. Pero mukhang iba ang pagkaintindi nito. Lumapat bigla ang ngiti nito at para bang nasabik na muli siyang makatabi at makayakap sa pagtulog. Kung gusto niyo, ngayon na ako maghahakot ng mga gamit ko sa bahay para present ako mamayang Christmas Eve. Habang nagsasalita si Wilmar, ay sa kanya ito nakatingin. At ang itinutugon niya rito ay matamis na ngiti ulit. Sige po, Daddy. Ngayon ka na po maghakot ng mga gamit. At kung gusto mo po ay, tulungan ka na namin. Sobrang nasasabik na sabi ni Christian. Hindi na anak, konti lang naman ang mga gamit ko. At saka, nakaimpake ng mga yon. Kaya kung okay lang sa inyo, pag alis natin dito ay, dadaanan muna natin ang mga gamit ko sa kondo. Pagkatapos ay, didiretso na tayo sa bahay. Sige po, Daddy. Okay lang po sa amin. Sagot ni Christine. Mga importanteng gamit lang ang inimpake ni Wilmar, kaya isahang biyahe lang ginawa nito sa paglipat ng mga gamit sa bahay nila. Kaya umaga pa lang ay nakasama na nila ito sa kanilang bahay. Ito pa nga ang nanguna sa pag-prepare ng mga lulutuin nilang panghanda sa Noche Buena. Ito na siguro ang magiging pinakamasayang Pasko sa buhay namin ng mga bata. Hindi na matutuloy ang annulment at bumalik ka na rin sa amin. Tapos ngayon, ipinagluluto mo pa kami ng masasarap na pagkain. Nakangiting wika niya habang nasa kusina sila ni Wilmar at pinapanood itong magluto. Gusto sana niyang tumulong pero ayaw naman itong pumayag. Namiss daw kasi nito ang pagluluto kaya gusto nitong solohin. Siya nga pala, nagdesisyon na akong tumigil sa pagkanta at huwag nang i-pursue ang career ko sa show business. Gusto kong mag-focus na lang sa pag-aalaga sa inyo ng mga anak natin. Seryosong wika niya, dahilan para mabigla ng bahagya si Wilmar at mapatingin sa kanya. Hindi naman tayo maghihirap kapag tumigil na ako sa pagtatrabaho, di ba? May negosyo ka namang minamanage at malaki na rin ang naipon ko. Pwede ako mag-start ng online business para kahit sa bahay lang ako ay may income pa rin. Pagpapatuloy niya. Wala naman akong sinasabi Hindi naman ako nagrereklamo. Gustong gusto ko nga yun at siguradong ikatutuwa rin ng mga bata ang desisyon mong yan. Bakas ang tuwa sa mukha ni Wilmar habang nagsasalita. Lalapit pa sana ito para yakapin siya. Pero bigla siyang napasigaw kaya natigilan ito at nataranta. Ang pinapakuluan mong pasta! Umaapaw na! Natawa na lang siya dahil sa nakita niyang reaksyon nito na para bang hindi na alam kung ano ang gagawin. Hanggang sa siya na ang lumapit sa stove at pinatay ang apoy. Napailing na lang si Wilmar at napabuntong hininga matapos mapahiya ng bahagya. Habang siya ay halos hindi pa rin matigil sa pagtawa. Dahil sa sobrang excitement kaya nataranta na ako. Nakakahiya tuloy sa'yo. Anito kalaunan. Huwag ka nang mahiya, ano ka ba? Dati ka na rin naman ganyan Pero noon, hindi ka nahihiya sa akin. Ibang sitwasyon ngayon, Mary. Bumabawi ako sa inyo, lalo na sa'yo. Kaya hindi ako maaaring magpakita ng pwede mong ika-turn off. Ay sus, bakit naman ako mata-turn off? Noon nga, kahit sobrang corny mo ay sinagot pa rin kita. Mas kinikilig pa nga ako kasi napapasaya mo ako. Sagot niya, nagulat na lang siya nang bigla itong lumapit sa kanya at binuhat siya. Pagkatapos ay iniupo siya nito sa mesa. At habang nakabuka ang mga hita niya, ay ikinulong siya nito sa matitigas nitong bisig.
Mas lalo ka kayang kiligin kapag ginawa ko to sa'yo? Anito, at pagkatapos ay sinimulan siya nitong halikan. Nagsimula sa mga labi niya hanggang sa bumaba sa kanyang leeg. Nakakakiliti, Wilmar! Ano ba? Reklamo niya, pero ang body language niya ay parang nagugustuhan ang ginagawa nito. Hindi siya nito pinakinggan at nagpatuloy lang sa ginagawa. Siya naman ay parang mas nag-e-enjoy pa kahit kunwari ay pinipigilan niya ito dahil imbis na patulak ay pakabig ang ginagawa niya. Tumigil ka na, Wilmar, at baka makita tayo ng mga bata. Tumigil ito sa ginagawa, pero nanatili pa rin nakatingin sa kanya. At ang mga titig nito ay para bang may kasamang pangaakit na umi-epekto naman sa kanya at para bang pinapainit palalo ang katawan niya. Doon na lang natin ituloy sa kwarto. Medyo pabulong na sabi nito habang nakatitig pa rin sa kanya. Paanong niluluto mo? Mamaya ko na lang tatapusin. Hindi naman masisira ang mga yan eh. Anong hindi? Mabababad ang pasta at magiging pangit ang lasa niyan mamaya. Okay lang yan. Magluto na lang ulit tayo ng bago. Patuloy ni Wilmar sa pangaakit sa kanya. Hanggang sa magulat na lang sila nang marinig ang boses ng isa sa kwentoplets na bigla na lang sumulpot sa kusina. Napaatras bigla si Wilmar at lumayo sa kanya. At siya naman ay dali-daling inayos ang sarili at pagkatapos ay bumaba na mula sa mesa. Luto na po bang paborito kong spaghetti, Daddy? Tanong ni Christian, pero natigilan din ito nang makita sila ni Wilmar na naglalambingan. Sorry po kung naistorbo ko kayo. Patuloy ni Christian na nananatili pa rin sa kinatatayuan nito. Hindi ka naman nakakaistorbo, anak. Tinanggal ko lang naman ang puwing sa mata ng mami mo. Si Wilmar ang sumagot. Anong nangyayari dito? Bakit parang estatwa ka riyan sa kinatatayuan mo, Christian? Tanong ni Criselda na sumunod na rin sa kusina. Pagkuway dumating na rin ang tatlo pa na sina Christine, Crystal at Crisanta. Si Mami napuwing daw tapos tinatanggal ni Daddy. Hinihipan niya mga mata ni Mami. Sagot ni Christian. Akala ko kasi kanina nagkikis sila kaya hindi na ako tumuloy at nanatili na lang nakatayo rito. Sabi ko kasi sa'yo magluto ka na lang eh. Pabulong na sabi niya matapos lumapit kay Wilmar at sinabayan pa niya iyon ng mahinang pagkurot sa tagiliran nito. Mamaya na lang pagsapit ng 12:00. Magpapaputok tayo kahit hindi pa New Year. Parang makahulog ang sagot ni Wilmar sa kanya. Kumindat pa ito bago tumalikod at bumalik sa pagluluto. Ano po ang pwede naming itulong sa iyo, Daddy? Nangungulit na tanong ni Christine. Hay nako, wag na kayong tumulong. Ako nga ayaw patulungin ng daddy niyo eh. Kayo pa kaya? Ang mabuti pa ay magbalot na lang kayo ng mga regalo. Para kung sakaling may pumunta rito sa atin para mamasko ay may ibibigay tayo. Sagot niya kay Christine. Tara, magbalot na lang tayo ng mga regalo. Yaya ni Crisanta. At sumunod naman ang mga kapatid nito. Hanggang sa silang dalawa na lang ulit ni Wilmar ang naiwan sa kusina. At nang magsalubong ulit ang mga mata nila, ay nagkatawanan na lang sila. Sobrang saya nila at daig pa ang bagong couple na sobrang in love sa isa't isa. Maging ang mga bata ay sobrang nag-enjoy din. Lalo na kapag may pumupunta sa kanila na nangangaroling. Nag-uunahan pa ang mga itong lumabas para mamigay ng mga regalo. Lalo na sa mga batang katulad ng mga ito. Nang malapit nang sumapit ang 12:00, ay sabay-sabay silang nag-countdown. Pagkatapos ay sabay-sabay silang sumigaw. Yay! Merry Christmas! Merry Christmas, Mary. At happy 31st birthday rin. Seryosong sabi ni Wilmar matapos siyang yakapin mula sa kanyang likuran. Wow hindi pa rin nakakalimutan ang birthday ko. Talagang pinapakilig mo ko ng sobra ah. Malambing na sagot niya rito. Paanong hindi ko makakalimutan?
Isa pangalan mo pa lang na Mary Christie. A reminder na December 25 ang birthday mo. Pagkatapos ay buong lambing siya nitong hinalikan. Nakita iyon ng mga bata, kaya naghiyawan ang mga ito. Tara, magpaputok na tayo. Pabulong na yaya nito sa kanya. Tara, doon tayo sa labas. Bitbitin mo ng mga fireworks na binili natin. Nakangiting sagot niya at pagkatapos ay naglakad na siya palabas ng bahay. Diyan lang kayo mga anak ha. Huwag kayong susunod sa amin ng daddy nyo. Paalala niya sa kwentoplets na sinunod naman ng mga ito. Samantalang si Wilmore ay napapailing na lang na sumunod sa kanya. Hanggang sa makarating na sila sa labas ng bahay. Ano ba kasing pagpapaputok ang iniisip mo? Nangaasar na tanong niya kay Wilmore. May oras ka rin sa akin, Mary, my loves. Makahulog ang sagot nito na nagets naman niya kung ano ang ibig sabihin. Pagkatapos ay niyakap na naman siya nito at buong tamis na hinalikan. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!